It's a beautiful Sunday. Ngayong araw ang kasal ng aming kaibigan na si Ate Tanya. Sakay ng chopper ay nagkasya kaming apat at si Alex ang aming piloto. Maganda ang dress namin dalawa ni Ate Aryan na binili namin nitong nakaraang araw. Parehas ng kulay ng suot ko ang kulay ng kurbata ni Sian. Ganon din ni Ate Aryan at ni Alex. Dito sa bundok ng Batangas kami bumaba. Isang private na lugar ang venue na isang wedding garden. Nakaka-excite naman talaga dahil first time ko lang makaka-attend sa ganitong kasal. Hindi lang pala ako, pati na rin ni Ate Aryan. Pagpasok pa lang namin sa isang malaking pintuan na kahoy ay bumungad sa amin ang maraming iba't ibang klase ng mga bulaklak at halaman. Sa isang pabilog ay nandoon ang mga upuan para sa mga guest at sa may aisle naman kung nasaan na ang pastor na magkakasal. Hindi ko mapigilan na mamangha dahil sa dami ng mga butterflies na nagliliparan. Para kaming nasa paradise. Naupo kami ni Ate Aryan sa may bakanteng upuan at iniwan na kami ng aming nobyo. Nakita kasi ng mga ito ang kanilang mga kasamahan sa grupo. Nagulat kami nang may isang malakas na tili ang aming narinig ni Ate Aryan. "Oh my God! Aryan!" Sigaw ni Ate Lian. Parehas kaming napalingon ni Ate Aryan sa papatakbong si Ate Lian na ngayon ay sexy sa suot niyang silk dress na may mahabang slit sa magkabilang side. Ang ganda niya ngayon. Iniwan ito ang kanyang boyfriend na si Drake na napatingin na lang sa amin. Nagyakapan ng dalawa. "Lian, kamusta ka na? Ano nangyari sa'yo? Ayos ka na ba? Wala bang bakas ng kalupitan ng babaeng impactang yun sa'yo?" "Ayos lang ako." "See?" Natatawang sagot ni Ate Aryan kay Ate Lian. "Kailan pa kayo nagkasama ni Hana?" Marami mga katanungan na kaya namang lusutan ng aking kaibigan hanggang sa magsidatingan ng iba naming kaibigan. Si Ate Grace ngayon na maganda. Ganun na rin si Ate Mika na nag-glow up ang ganda. Bihira lang itong mag-ayos ng kanyang sarili. Sinimulan na ang ceremony hanggang sa matapos na iyon ay puro iyakan dahil sa sobrang saya para sa aming kaibigan. Natapos ang ceremony at talaga naman na napakaganda ang salita ng Idus kasama ng kanilang anak na si Trisha. Sa siya naman ay panay ang yakap pataplo sa aking tiyan. Kapag may pagkakataon ay panay ang halik nito sa akin. Nakita ko ang paglapit ni Alvin na pinsan ni Sian. "Wow, kaya lalong gumanda ang kasal na ito dahil nandito si Miss Beautiful Hana." Nakangising salita ni Alvin. "Damn you." Si Sian na malakas na nagmura at mas lalong humigpit ang pagkakayakap nito sa aking bawang. Tumawa ang kasama nito na ang pangalan ay Tyrone at lumapit din ang isang nagngangalang Ethan na isang mayor. Mga gwapo sila in fairness at hindi mo lang alam kung kanino mapupunta ang mata mo dahil walang mga tapon. "Magsilayas kayo!" Asar na hinila ako ni Sian. Nagtawanan ang tatlo kaya lumingon ako sa kanila pero nagulat ako ng takpan ni Sian ang aking muka. "Don't look at them. They're damn ugly. Baka sumama pa ang pakiramdam mo." "Siya naman eh." Para itong bata dahil pinagsasilosan pa ang tatlong kasamahan nito. Nakita ko na lang na nakikipag-unahan na sa pagsalo sa Ate Lian at Ate Grace ng bulaklak. Pero lahat ay nadismaya nang biglang bumagsak iyon sa harapan ng anak ni Ate Tanya na si Trisha. Nagtatakbo ang bata at lumapit sa isang binatilyo. "You should marry me!" Malakas na boses na Trisha sa isang gwapong binatilyo. "No?" Malakas din na pagtanggi ng binatilyo na tahimik lang na nakaupo. Lahat kami na shock nang biglang hampasin ng bata sa mukha ang binatilyo ng hawak nitong bouquet. Nag-iiyak at nagwawala ang bata dahil sa disappointment. Mabilis naman na kinarga ito ni Dustin. "Si Trisha." Natulala na lang ako. Tumawa sa siya na tiningnan ko ng masama. Nasa reception na kami sa iisang lugar lang din. Bumabahan ng pagkain dahil sa dami. Dito sa round table ay magkakasama kami magkakaibigan kasama si Tina at ang kapatid ni Dustin na si Agatha. Habang ang boys ay nasa kabilang table naman. "Ay, sino naman kayang next?" Himutok ni Ate Grace. "Super excited pa naman ako na ako dapat ang makakasalo. Pero bakit naman kay Trisha na bata? Baka sinadya mo yung Tanya para hindi kami makasala." Sabay tungga ng wine ni Ate Lian. Tumatawa naman si Ate Mika sa nakitang reaksyon ng aming mga kaibigan. "Kayo kasi masyado excited. Baka magkaapo na agad itong si Tanya nang wala sa oras." Parang nang-aasar na salita ni Ate Mika sa mga ito. "Dapat ako nalang nakasalo. See? Same lang kami ni Tanya ng tiyan." Singit ni Ate Aryan. Lahat ay napatingin sa kanya. Ako naman ay natawa lang. "You pregnant?" Tanong ni Ate Tanya kay Ate Aryan.
Surprise! Uy, wag kayo. Si Hana din humahabol. Singit ni Ate Mika. Napaawang ang labi ko sa gulat at napatingin kay Ate Mika. Paano nitong nalaman? Pero hindi na ako nagtanong pa't ngumiti na lang din. 1 month pa lang. Sagot ko at pasimple kong hinaplos ang manipis ko pang tiyan. Isa pa yan sa Grace. Ilang buwan na ba yan? Parang nahihiya pang sumagot sa Ate Grace at nag-sign ng 2 daliri. Di kayo na. Pag ito sa Dracula ibaog ay susunugin ko ang pangit niyang castle. Parang sumama ang loob ni Ate Lian. Natawa na lang kami sa himutok nito. Nag-enjoy kami sa magandang okasyon na ito. Nakakatuwa at nakakapagod din dahil na rin sa kalagayan ko. Hindi na namin tinapos ang event at nagpaalam na kami sa newlywed couple at ganoon na rin sa aming mga kaibigan. Kasabay namin sa chopper sila Ate Arian dahil si Alex ang piloto. Humiga na agad ako matapos ako makapag-shower. Pagod at antok na ako. Love? Nakapikit ako habang tumabi sa akin si Sian. Are you sleepy now? Yeah. Niyakap ako nito sa aking likuran at hinahalikan ng aking buhok. Bakit? Kahit inaantok ay tinanong ko ito. Nothing. Just sleep, my love. Humarap ako sa kanya at hinaplos ang kanyang labi. Yumakap ako kay Sian at hinalikan ito. May gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong ko. Tumingin ito sa akin. Wala naman. Tara, matulog na tayo. Isang matunog na halik ang ibinigay nito sa akin. Okay. Good night, love. Good night. Sagot ko at pumikit na. Naramdaman ko pang hinahaplos-haplos na siya ng aking tiyan hanggang sa makatulog ako. Isang linggo na rin nawala sila at Arian at Alex dito sa hotel dahil nakahanap na sila ng matutuluyan pansamantala. Pero sabi sa akin ni Sian ay balak na daw mag-propose ni Alex kay Ate Arian. Para kapag ikinasal na ang mga ito ay dadali na ng California ang kaibigan ko at doon na maninirahan for good. Lalo pa't kailangan na rin bumalik sa trabaho ni Alex na ilang buwan nang nandirito sa Pilipinas. Kami naman ni Sian ay nasa tahimik at payapa lang din ang mga sumunod na araw. Dahil pagkatapos ng kasal ng aming kaibigan ay bumalik na ulit kami sa kanya-kanya naming buhay. Nandito kami ngayon sa office na Sian. Isinama niya ako dito para daw mabantayan niya ako as if naman na aalis pa ako sa bahay nito. Kitang madalas akong sikmurain. Ganito pala talaga kapag first semester ng pagbubuntis. Mabuti na lang at may sariling sofa bed dito sa office kaya pwede akong humiga o matulog. May malaking flat TV screen din kaya hindi nakaka-boring. Bago umalis si Ate Arian ay binigyan niya ako ng malaking teddy bear na halos kasing laki ko rin. Tuwang-tuwa naman ako kaya palagi kong yakap-yakap. Nagsaselos na nga itong si Sian dahil mas pinipili ko pa raw yakapin ang isang walang buhay kaysa sa kanya. Grabe lang. Kaya eto ko ngayon, nakahiga sa sofa bed at nakayakap sa teddy bear habang nanonood. Ilang di pa lang ang layo namin ni Sian. Hindi ko rin siya masyadong makausap lalo pa at tutok ang mga mata nito sa malaking monitor at may laptop pa. Tambak din ang paperworks nito na hindi ko alam kung paano niya na mamanage pa. Are you hungry, love? Biglang tanong ni Sian. Napalingon ako sa kanya. Nakatingin pala ito sa akin. Tumango ako. Hindi ko nagugutom pero gusto kong kumain. Really? Nagtatanong ka, syempre kakain ako. Napasimangot pa ako sa kanya. Bigla tuloy kumulong aking tiyan. Literal na nagutom ako. Napahilot sa noo si Sian. Maya-maya ay narinig ko nang umu-order na ito ng pagkain sa isang sikat na restaurant. Hindi na tuloy ako makapaghintay. Tumayo ako at lumapit kay Sian, sabay kandong sa kanyang hita. Thank you. Kinis ko pa ito sa kanyang labi. Mabait eh. Parang sawa naman ang braso nito na lumingki sa aking katawan habang isang kamay nito humahaplos sa aking tiyan. I can't wait to see your little one. Pinupog ako nito ng halik sa aking muka at leeg. Nakakakiliti ang balbas at bigote nitong kumikis-kis sa aking balat. Pakiramdam ko tuloy ay nagsisimulang silaban ng katawan ko sa mainit na halik na yun ni Sian. Sian, ano ba? Kunwari ko pang pagpipigil kahit na gustong-gusto naman ang aking katawan ang ginagawa nito. Inaalala ko lang na baka biglang pumasok si Mark na mahilig mambulaga. Pinigilan ko ang nguso ni Sian nang biglang nag-ring ang telepono nito. Mahinang napamura pa ito bago sinagot. What? Asaran tonong sagot dito sa kabilang linya. Parang gusto kong matawa sa itsura nitong galit. Bakit kaya ito nagagalit? Tell them, if they can't wait, just leave my company. Hindi ko sila kailangan. Maangas at iritadong sagot nito na sa tingin ko ay si Mark ang kausap nito.
I don't care. Sabay bagsak nito ng telepono. Salubong ang kilay na napatingin ito sa akin. Nahampas ko tuloy ito sa kanyang dibdib ng mahina. Ba't ang init ng ulo mo? Umiling lang ito pero nakatingin sa akin. Ano? Minsan din ang hirap intindihin ng matandang ito pero kahit ganito ito ay mahal na mahal ko naman. Baka nagutom ka na rin. Tagal naman ang pinadeliver mo. Umayos ako ng upo at isinukso ko ang aking muka sa kanyang leeg. Ang bango talaga, nakaka-addict amuyin. Love, napapaos ang boses ni Sian. Napakislot ako nang maramdaman ko na may tumutusok sa aking pangupo. Mukhang nabubuhayan na ito. Kaya pala, gumalaw ako kaya alam kong mas lalo itong nabuhayan. Gusto kong mapangisi sa itsura nito. Inamoy-amoy ko pa ang leeg nito at pinapatakan ng maliliit na halik. Shit! Nagulat ako na biglang pumasok ang kamay ni Sian sa suot kong bestida. Napaungol ako ng malakas na walang prenong pumasok ang kamay nito sa aking katawan. Shit naman! Malakas ako napamura. Kung kailan naman nasa kalagitnaan na ako ng kasarapan ay bigla na lang na may mga ngatok. Napatingin ako kay Sian na ngising aso sa akin. You have it, dirty mouth. Love, ewan ko sa'yo. Nirapan ko ito tinampas ng malakas sa kanyang dibdib. Tumayo ako at naglakad at inis na inis ang mukha. Pagbukas ko ng pintuan ay napakunot ang noo ko at napatingala. Hello, Miss Beautiful Hannah. Xavier? Napaawang ang labi ko nang makita ko sa Xavier. Wow, as in wow talaga dahil nag-ibang itsura nito. Kung gwapo na ito noon ay mas lalong gumawapo ito ngayon. Ang buhok nito noon na palaging naka-mohawk, ngayon naman ay naka-army cut. Naging tan din ang balat nito at mukhang lumaki ang katawan base sa bakat ng suot nitong polo shirt. Nag-mature ito pero ang paraan ng pagkakangiti nito ay hindi nagbago. Yes, of course. Miss me? Ngising-ngisi ito. Hindi pa man ako nakakasagot ay malakas na mura na ni Sian ang narinig ko sa aking likuran. Pwede ba pumasok ka na lang kung may kailangan ka? Masungit na mukha ni Sian. Hinila ko ni Sian at pinaupo sa kanyang swivel chair. Tumawa pa nga sa Xavier. Nagsalita tuloy na ibang lengguwahe itong si Sian sa kanya na kahit hindi ko maintindihan ay alam kong pagalit iyon. Napatingin ako sa matandang ito. Hindi ko alam kung nagsiselos ba ito o talagang naiinis lang sa kapatid nitong bagong dating. Okay, sorry na. Nagdala nga pala ako ng foods para hindi gutumin sa Miss Beautiful Hannah. Sabay kindat nito sa akin. Tinaas dito ang daladalang plastic ng pagkain sa magkabilang kamay. Pabagsak na ipinatong ni Sian ang kanyang kamao sa kanyang table at mukhang nauubusan na ng pasensya sa kanyang kapatid. Hindi ko pinansin ang pagmamaktol ni Sian at tumayo ako para lapitan sa Xavier. Bigla akong naglaway sa dala nito. Mabilis kong kinuha ang dala ni Xavier at tinanggal isa-isa ang nasa loob noon. Halos maglaway ako nang maamoy ko ang masasarap na pagkain. Grabe lang, parang gutom na gutom ako ngayon. Tinalikuran ko ang dalawang magkapatid at naupo sa sofa bed at ipinatong ko sa aking kandungan ng pagkain. Kain kayo! Itinaas ko ang hawak na shawarma para alokin ang pagkain ng mga ito. Nakatingin lang sa akin si Sian habang si Xavier naman ay tawang-tawa. Hindi mo dapat ginugutom sa Miss Beautiful Hannah, kuya. Kawawa naman. Lumapit pa si Xavier at tinanggal din ang laman ng isang supot. May 3 plastic bento box at iba-iba ang nasa loob. May vegetable salad, Japanese food at mga prutas na nakahiwa na. May milk tea pang kasama na ibinigay sa akin ni Xavier. Oh, thank you Xavier. Tuwang-tuwa ako ngayon at pansamantalang nakalimutan ang kaninang nakakainis na pangyayari. Always welcome, Miss Beautiful Hannah. Basta ikaw, nanginginig pa. Shut the hell up! Mura ni Sian. Patawa-tawa lang sa Xavier. Umalas din ito sa aking harapan at lumapit sa kanyang kapatid na si Sian. Ako naman ay maganang kumakain at hindi ko na iniintindi ang magkapatid na mukhang seryosong usapan, lalo pa at sila-sila lang ang nagkakaintindihan sa kanilang usapan. Maya-maya pa'y may kumatok. Sa Mark iyon na may bitbit ng malaking paper bag. Jollibee. Mabilis lang din na umalis si Mark matapos ko siyang salubungin para kunin ang dala nitong Chicken Joy. Kahit na ngumunguya pa ako, inilabas ko ang lahat ng pagkain na nasa paper bag. Bakit mas lalo ako nagutom kahit may kinakain ako ngayon? Parang gutom na gutom pa rin ako. Ayokong tumaba pero baka ang bibi ko sa tiyan ay nagugutom din. Bahala na nga si Batman. Naubos ko ang dala ni Xavier at muntik ng masimot. Habang ang Jollibee naman ay 2 drumstick lang ang natira sa walang laman ng bucket. Kinain ko rin isang large fries at cheeseburger.
Malakas na dighay ang napaputol sa usapan ng magkapatid at sabay silang napalingon sa akin. Craving satisfied. Salita ko na halos hindi na ako makahinga sa sobrang kabusugan. Hindi na ako nahiya sa dalawa kong makita nila akong mukhang matakaw at ngayon ang itsura kong hindi na maintindihan. Oh, I didn't expected na malakas ka na palang kumain ngayon, Miss Beautiful Hannah. Ngumisi ako. Paano hindi lalakas? Ang sarap ng pagkain. Sagot ko. Si Sia naman ay hindi nagsasalita pero umiling-iling na lang. Lumapit ito sa akin at naupo sa aking tabi. Gamit ng kanyang daliri ay pinahiran niya ang ibaba ng aking labi na may bakas pa ng gravy. You want some water, love? Yes. Tango ko. Kinunan niya ako ng bottled water at binuksan muna nito ng takip bago yun ibinigay sa akin. Mas lalo lang ako nabusog nang makainom ng tubig. Baka lang kami naman tayo dito sa sobrang kasultan ninyo. Grabe ka na, Kuya Sian. Damn you. Malakas na mura ni Sian sa kanyang kapatid. Humalakhak lang si Sian. Nakakamiss din ang pagiging kolokoy nito. Si Sian naman ang nagligpit ng pinagkainan ko. Pinunasan din ito ang table na nalagyan ng dumi. Grabe lang, hindi ko mala ito natirahan ng pagkain bukod sa 2 chicken joy na natira. Sabay kaming tatlo na napatingin sa pintuan ng bumukas iyon at pumasok ang ulo ni Mark. Wasiyan, andito na po lahat. Pwede na po ba tayo magsimula? Magalang na tanong ni Mark. Halata din sa boses nito ang pag-iingat sa bawat salita dahil takot na mapagalitan ni Sian. Tumingin sa akin si Sian. Ready na ang boss mo. Sabay na kayo umalis, Mark. Malakas kong salita kahit hindi naman ako ang kausap. Love, mukhang hindi inaasahan ni Sian ang sinabi ko. Pumunta ka na doon. Business meeting mo yun eh. Salita ko sa kanya. Hindi na nga ito naka-formal attire. Madalas ang suot dito palagi ay long sleeve na bukas, palagi ang botones sa dibdib o kaya naman ay polo shirt at maong pants at rubber shoes. Si Sian lang ata ang CEO na hindi kailangang magpaka-formal. Kaya nga kuya, huwag ka mag-alala at babantayan ko si Miss Beautiful Hannah. Hindi ko pa dadapuan ng langaw yan dahil malakas ang aircon mo dito. Matalim ang mata na tiningnan ni Sian ang kanyang kapatid. Kahit mukhang labag sa loob ni Sian ay wala na itong nagawa. Hinalikan muna ako nito sa labi bago tumayo. Kinausap nito sa Xavier na sila lang ang nagkakaintindihan. Yes, boss. Sumaludo pa si Xavier sa kanyang kuya Sian. Musangot ang mukha ni Sian nang lumabas ito ng kanyang opisina. Ay, pagpasensyahan mo na lang ang kuya ko. Tumatanda na kasi kaya hindi mo maintindihan ang mood. Parang palagi nagme-menopause. Sabay tawa ni Xavier na parang sira ulo. Tinasan ko na lang ito ng kilay at umayos ako ng pagkakaupo. Kahit busog ako ay parang gusto ko na namang kumain. Kidding aside, actually, I'm so grateful that my big brother finally happy again. Umiiling-iling pa si Xavier at naupo sa kabilang upuan. Kinuha nito ang isang throw pillow at nilagay sa kanyang kandungan at napatingin sa TV. Bakit ngayon ka lang nagparamdam? Tanong ko dito. I've been busy lately. Nagkabit balikat pa ito. Kumusta ng business mo? So far so good. Kahit wala ko, namamanage pa rin ni kuya. What? Gulat ko dahil hindi ko ina-expect na si Sian pa pala ang namamahala ng resto bar nito. Katatapos lang ng training ko for being an army. Kaya may 2 weeks akong vacation leave and then lilipad na ako sa Italy. Hindi ko akalain na susunod pala sa yapak ni Sian itong si Xavier sa makabagong batch. Matagal na pala nitong gusto mag-training pero ngayon lang siya piniyagan ng kanyang kuya Sian. Kahit na mayaman at may sinasabi ng pamilya ng mga ito sa buhay, ay iba pa rin ang gusto nilang pangarap. It's better na dito muna dapat si kuya at sarili naman niya ang intindihin niya. He's not getting any younger anymore. Sobra nang hirap ang naranasan niya dati kaya dapat maging masaya naman siya. What do you mean? Bigla akong na-curious sa sinabi nito. Pumuntong hininga si Xavier at nag-stretch ng kanyang mga braso. Sa totoo lang, ayaw niya ito ipagsabi sa kahit na sino man at kami lang na pamilya niya ang may alam sa nangyari sa kanya. Ilang taon na rin ang lumipas. Nakatingin ako ng diretso kay Xavier at gaya nito ay pinatong ko sa aking kandungan ang throw pillow. Years ago, bago makapasok bilang Navy si kuya ay matagal na ito may girlfriend. Her name was Jillian. Childhood sweetheart pa nga dahil mga bata pa lang sila na magsimula silang maging magkasintahan. I think dumedede pa ako noon kay mommy. Napangisi pa ito. Ako naman ay nakaramdam ng sakit. Kumirot ang puso ko kahit nasabihin na matagal na iyon na nangyari pero masakit pala. Pinilit ko maging kalmado at hindi nagpahalata na wala lang sa akin iyon.
Sa pagkakarinig ko sa parents ko ay balak pakasalan ni Kuya si Julian bago ito sumabak sa Navy. But she refused. I didn't know what exactly the reason. Sabi hindi pa ito ready dahil career muna. She was a racing model at that time kaya siguro tinanggihan niya ang proposal ng kapatid ko. At siguro nga dahil mga bata pa rin silang dalawa at that time. Pero nasaktan si Kuya at dahil mahal niya pa noon si Julian, ay pinagbigyan niya ito. Hanggang sa madestino ang kapatid ko sa malayong isla. Pinisil ko ng pinisil ang throw pillow sa aking kandungan habang nakikinig. Nasasaktan ako kahit wala naman ako sa kwento. Hindi lang matanggap ng sistema ko na may una na palang minahal sa siya ng sobra. Mahirap makausap si Kuya dahil madalas ay walang signal sa lugar na napupuntahan niya dahil nasa gitna sila ng dagat. Dumaan ang buwan at taon, nakabalik si Kuya at muli inalok niya si Jillian para pakasalan siya. But she turned him down for the second time. Hindi ko alam kung bakit tinatanggihan niya si Kuya samantalang ang gwapo-gwapo na ng kapatid ko. Pailing-iling pa si Xavier. Sinundan niya pa ito sa lahat ng event sa iba't ibang bansa. At friends lang ang pagpapakilala ni Jillian sa kapatid ko sa lahat ng nakakakita sa kanila. Masakit yun sa kapatid ko, pero nakayanan niyang tiisin dahil sa pagmamahal niya sa ex niya. Our mother was so mad for that woman when she found out na hinahabol-habol siya ng kapatid ko na parang kawawa sa loob ng 2 buwan. Ang buong panahon ng bakasyon niya ay doon lang niya sa ex niya ibinuhos. It looks absurd, but it's really happened. Ang ending, babalik siya sa trabaho niya na walang napala sa ex niya. Umiiling na natatawa sa Xavier, pero ang tawa nito ay may halong inis kahit na matagal na nangyari iyon. Ilang taon rin ang lumipas. Nalaman ko kay Ate Alexa na naghiwalay na ng tuluyan si Kuya at si Julian without proper communication. Masaya ang pamilya ko na magkahiwalay sila. But my brother got lonely and depressed. Inubos na niya ang panahon sa karagatan. After 5 years nang umuwi si Kuya dahil nagkasakit na si Dad, nalaman na rin niyang nagpakasal sa iba si Julian. Lumuwag ang aking dibdib. Mabuti naman. Hindi na ba siya nagkaroon ng ibang karelasyon? Hindi ko na napigilang itanong. Meron. Mabilis nitong sagot habang nakatingin sa akin. Nadismaya ako sa pagkakarinig ko. Naka-move on naman na pala siya. Matagal din ba sila noong sumunod niyang girlfriend? Tanong ko kahit parang ayaw ko nang pakinggan. Yes, naka-move on na talaga ang kapatid ko. Masaya ako for him. Even my sister loved that girl. Parang piniga ang puso ko sa narinig. Kung ganoon pala, dapat hindi na ako nag-access sa lugar na ito. Parang gusto ko tuloy maluha. Her parents can't wait to see her. Pagpapatuloy ni Xavier. Nabitin ang luha kung gustong pumatak sa sinabi ni Xavier. Tumaas ang isang kilay ko. E di sana pinakasalan na ng kapatid mo. Kung lahat pala kayo gustong babaeng yun. Parang gusto ko tuloy magdamdam at magalit. Nagulat ako sa biglang pagtawa ni Xavier. No, it's Xavier! Napaigtad ako sa boses ni Sian. Salubong na naman ang kilay nito at matalim ang mata na tumingin sa kanyang kapatid. Nang lumingon ito sa akin ay agad din na lumambot. Oh brother dear, ang bilis mo naman bumalik. Nasa kasarapan pa kami. The hell! Kasarapan ang pag-uusap? Nagagalit ka naman agad eh. It's better you get out of my office now. Pagtataboy ni Sian sa kanyang kapatid. Teka, mamaya na kuya. Hindi pa kami tapos mag-usap na Miss Beautiful Hannah. Xavier! Napatayo sa pagkakaupo sa Xavier. Nagulat din ako sa lakas ng boses ni Sian at pagbanggit nito sa pangalan ng kanyang kapatid. Okay. Aalis na ako. Kita-kits na lang tayo, big brother. Miss Beautiful Hannah. Ciao! Nagsalud pa si Xavier sa kanyang kapatid at nag-finger heart naman sa akin ito bago lumabas ng opisina. Hinawakan ako ni Sian sa aking muka at sinipat iyon. Bakit? Pagtataka ko sa ginagawa nito. What did he tell you? Huh? Did he say something that makes your face look upset? Napaawang ang labi ko sa sinabi nito. Hindi ko akalain na bakas pala sa mukha ko ang inis kanina. Hindi. Wala. Kwentuhan barbero lang iyon. Alam mo naman na mahilig magbiro si Xavier. Pagsasinungaling ko, mahirap na at baka masabi ko pa ikinuwento ni Xavier at magalit pa ito. Pero nainis pa rin ako sa unang babae na minahal nito. Kinagabihan ay nakatanggap ng message sa Sian mula kay Alex na magpo-propose na ito kay Ate Arian sa Cebu. Tinulungan ako ni Sian na mag-ayos ng aming dadalhin na gamit. Nakakatuwa naman dahil ikakasal na rin ang aking kaibigan. Nakahiga na kami ngayon sa kama at si Sian naman ay nasa akin likuran. Humahaplos sa akin siya ng kanyang palad. Ako naman ay nakapikit na para matulog dahil aalis pa kami kinabukasan.
Love? Are you bothered for something? Napamulat ako sa tanong nito. Talagang tinatanong pa ako Wala. Simpleng sagot ko. Really? Ang kulit mo naman? Wala nga Masamang loob na sagot ko. Okay. Nagulat pa ako nang bigla niya akong iniharap sa kanya. I love you. I love you so much, Hana. Pinupog ako nito ng halik. I love you too. Sagot ko. Sa susunod na panahon ay malalaman ko rin kung sino ang babaeng minahal nito sa pangalawa. Sa ngayon ay pass muna. Nakakatuwa na magkakasama kami ngayong magkakaibigan dito sa Cebu kung saan gaganapin ang engagement nila Ate Arian at Alex. Tanghali pa lang ay kumpleto na kami na nakarating dito sa isang hotel na pagmamay-ari pala ni Alex. Nalaman kong inalok pala ni Sian ang kanyang kaibigan mula sa dating mga kakilala na bilhin at iparenovate ang luxury hotel na ito. Lalo pa at dito sa probinsyang ito nagmula si Ate Arian. Mabilis lang na nabili ang hotel na ito at ilang buwan lang ay natapos na. Kakaiba rin magmahal si Alex dahil napaka-green flag nito. Mali kami ng inakala noong una dahil sa pagparatang sa kanya. Kaya nakakatuwa lang dahil deserve ni Ate Arian ang pagmamahal ni Alex. Napayakap ako sa bawang ni Sian. Kasalukuyan itong may katawagan sa kanyang cellphone. Bumaba ang tingin nito sa akin kahit na may kausap ito pero ang kanyang kanang kamay ay humahaplos sa aking likuran pababa sa aking pang-upo at pinipisil-pisil pa iyon. Mamaya pa naman ang event kaya kami ay nagpahinga muna saglit sa VIP room na inilaan sa amin ni Alex. Inamoy-amoy ko ang dibdib ni Sia na napakabango ng damit. Nakaka-addict talagang amuyin pero bigla din pumasok sa aking kaisipan ang usapan naming dalawa ni Xavier. Sa katunayan nga niyan ay halos hindi ako makatulog kakaisip noon. Hindi lang ako umiimik pero sa loob ng puso ko'y nasasaktan pa rin ako. Ayoko namang tanungin si Sia dahil nakaraan na rin iyon. Ang babaeng minahal din ito sa ikalawang pagkakataon. Siguro nga mabait at maganda ang babaeng iyon dahil nagustuhan siya ng mga kapatid nito. Gusto nga rin itong makilala ng kanyang magulang. Pero bakit hindi noon? Ako na ang kasalukuyang girlfriend ngayon ni Sian pero bakit gusto nila ang babaeng iyon? Mula sa loob na napasinghot ako sa damit ni Sian. Love, are you okay? What happened? Mabilis na inilagay ni Sian ang kanyang cellphone sa bulsa at tinawakan na magkabilang braso ko para tingnan ako. Umiling ako at tumulo ang luha. Naiinis na rin ako sa sarili ko kung bakit naiiyak ako ngayon. Is there something wrong? Tell me, love. Gamit ang palad ni Sian ay pinunasan nito ang luhang nagsipatakan sa aking muka. Wala. Gusto ko lang umiyak. Bakit ba? Napahugot ng hininga si Sian at itinaas baba nito ang palad sa aking likuran. Hinahalikan pa nito ang aking buhok. They can understand. It's for the pure pregnancy, love. Akala mo lang. Hapon na magtipon-tipon kami dito sa hall ng hotel. Nakahanda na ang lahat at ang couple na lang ang hinihintay. Hanggang sa dumating ang mga ito, pati ako'y naiyak din sa reaksyon sa mukha ni Ate Arian dahil sa gulat. Congratulations! Kaliwat kanan ang bumabati sa bagong engaged na si Ate Arian at Alex. Masaya ang lahat, pwera lang kay Ate Lian na mukhang may sama ng loob kay Drake. Magkakasama kami magkakaibigan na babae sa isang round table. Masarap na dinner ang nakahain sa aming harapan na kakarampot lang na sa pinggan ay tsak na sobrang expensive. Ilang beses na rin akong nakakain sa mga ganito occasion pero sadyang hindi lang ako sanay. Mabuti na lang at never pa ako naglabas ng pera dahil palagi naman ako na ililibre ng mababait kong mga ate. Napatingin ako sa kaliwang dulo kung saan may barista. Andon nakaupo si Sian, katabi nito si Kevin at Lander at ang lalaking gwapo din na mukhang kagalang-galang na si Ethan na isang mayor. Medyo curious ako sa mayor na iyon. Gusto ko sanang itanong siya kay Sian pero baka ibang isipin noon. Siguro sa susunod na pagkakataon na lang. Bukas, may lakad tayo ha? Only for girls lang. Bawal ang mga pam-pam. Malakas na salita ni Ate Lian. Hindi ka ba pagbabawalan ng Drake mo? Tanong na Ate Grace. Kago siya. Kanya-kanyang buhay to, no? Sabay lagok ng wine. Aba, mukhang may war and sweet couple Pang-aasar ni Ate Mika. Usangot ang magandang mukha ni Ate Lian. Nag-away kayo? Tanong ni Ate Tanya na panayang haplos sa kanyang malaking tiyan. Mika, pahiramin mo ako ng rifle mo. Yung isang kasasabog pati kaluluwa. What the heck, Ian? Gulat ni Ate Mika. Lahat tuloy kami ay mulagat sa sinabi ng aming kaibigan. Hala, Ate Lian, mukhang ang tindi ng away nyo
Napahawak pa ako sa aking bibig dahil sa gulat. May problema ka ba, Lian? Si Ate Arya naman ang nagtanong. Wala. Padabog pa itong ibinaba ang hawak na wine glass. Parating ng Prince Charming mo, Lian. Si Tina na napatingin sa gilid. Lahat kami napanganga na biglang buhatin sa atelier ni Drake at walang paalam na umalis ang mga ito sa aming harapan kahit na nagsisisigaw si atelier sa kanyang boyfriend. Grabe lang, antindi rin pala nitong aming kaibigan. Nagtawanan na lang kami. Kaya ayoko magjowa eh. Daming kaartehan. Palingaling nga pa si Ate Mika. Napataas pang isang kilay ni Ate Grace. Weh. Hala, si Kevin may kausap na ibang babae. Nguso ni Ate Aryan sa pwesto ni Kevin na totoo ngang may kumakausap sa lalaki. Magkakasama pa naman sila ni Sian. Napanatag naman ako dahil hindi babae ang kausap ni Sian ngayon, kundi si Mayor Ava na. Kunwari hindi siya nagsaselos ah. Parang inaasar pa ni Ate Grace at Ate Mika na ngayon ay mukhang napipiko na pero hindi nagsasalita. Wala pang 8:00 ng gabi nang kunin na ako ni Sian sa aking mga kaibigan. Hindi naman na din nagsalita pa dahil kinuha na rin sila ng kanilang mga partner. Ang naiwan na lang ay ang mga single na mga kasamahan ni Sian at ang iba pang mga staff ng hotel.